Ang kitid kasi ng pag-uutak niyang asawa mo. Mapait na wika nito. Ayaw makinig. Nakakairita. Oo nga, nandun na tayo, it was your fault because you had an affair with Zian. And what's worse, may nangyari pa sa inyo. Pero my God Vanny. That was almost a year ago. Ang dami ko ng racket na napasukan, kayo nandyan pa rin sa issue na yan. Why can't he just move on and continue life? Ano ba naman yung kalimutan niya na lang? Kung magtanim siya ng galit akala mo perpekto siya. He makes mistakes too, right? If I were you, sumunod na lang talaga ako kay Zian sa New York noon eh. Bamantong hininga ako. Pakiramdam ko pasan ko lahat ng hinanakit sa mundo. You know the whole thing, Lay. Sabi ko. And that's not easy to forget. At least for his part. Kung nakita mo lang sana ang reaksyon niya noon. Akala ko papatayin na niya kami eh. Umiling-iling ito na para bang hindi niya na alam kung ano pang dapat niyang sabihin. I don't know Van. I don't think I could ever understand your husband. Hindi ko alam kung anong tumatakbo sa utak niyang asawa mo eh. Umpisa pa lang alam ko na talagang may attitude problem yan. He's a sick man. God. Buti na lang talaga hindi ako pumayag na magpakasal sa kanya. I closed my eyes and gave my mind a rest. The way she said the last few lines, it made me realize how complicated my life is. Si Layla talaga ang dapat ipapakasal kay Allen at hindi ako. One of us had to marry the heir of Fajardo's businesses para lang mabuhay ang mga hotels na pagmamayari ng pamilya namin. At dahil siya ang pinakamatanda sa aming magpipinsan, she was chosen to do it. But Layla's tough in nature. Nagrebelde ito at tumakas papuntang Paris para hindi siya tuluyang maipakasal kay Allen. Maliban sa ayaw niya kay Allen, ay ayaw niyang magpatali. Layla is an eager lady. Marami itong gustong gawin at maabot sa buhay. At pakiramdam niya, ang pagpapakasal ang maglalayo sa kanya sa mga bagay na gusto niya. Kaya pinaubayan na niya sa akin ang lahat. Nakiusap siya na ako na lang ang magpakasal dahil alam niya namang gustong-gusto ko na si Allen simula pa noon. Hindi ko pinagsisihan ang pagpapakasal ko. I really like Allen. Halos magpasalamat pa nga ako kay Layla noon dahil lumayas siya, at ako ang samalo sa responsibilidad na dapat sana ay kanya. Nagdadalawang isip pa sila mama noon kung itutuloy nila ang fixed marriage. They thought I was too young back then to enter a married life. I was just 22 when I married Allen. Kakagraduate ko pa lang sa college. But they had no choice. Kailangan nila akong ibenta for the sake of our business. Ganyan sa mundo namin eh. Nagugutom ka ba? Biglang tanong sa akin ni Layla. Tumingin ako sa kanya. Nakatayo na pala ito mula sa pagkakaupo sa tabi ko at seryoso nang naghihiwa ng mansanas. Umiling lang ako bilang sagot sa tanong niya. Minsan hindi ko maiwasang hindi mainggit sa pinsan ko. She's free to do anything she wants, while me. I'm here. Stuck in a broken marriage na hindi ko alam kung maaayos pa. Kung kasing tapang niya lang sana ako, aalis rin ako and I'll leave Allen for good. Pero hindi eh. I can't bear to lose Allen. Ni hindi ko nga kayang makita siya na may kasamang ibang babae. Matagal bago ako muling nakapagsalita. Gusto ko na nga sanang tumahimik na lang at umidlip ulit kaso naramdaman kong kumirat na naman ang balikat ko. Layla, ano palang sabi ng doktor? Ano raw sakit ko? Kanina pa kami magkausap pero ewan ko kung bakit ngayon ko lang nagawang itanong to. Siguro dahil mas ramdam ko ang sakit ng puso ko kaysa sa kirot ng balikat ko. Katen G.A.Han. Pabirong sagot ni Layla sabay tawa. Ito pa ang isa sa mga kinaiinggitan ko sa kanya. She doesn't take things seriously. Yun siguro ang dahilan kung bakit ang dali-dali niyang nalalagpasan ang mga problema niya. She just laughs at them. Biro lang Van, bawi naman agad niya. Over fatigue raw. Alam mo, parang gusto ko ngang sampelan yung doktora nung sinabi niya yun eh. Over fatigue. Nasa bahay ka lang naman papaano ka na over fatigue. Masyado ka talagang pinapagod niyang asawa mo, ano? Umiling-iling pa ito na para bang desmayadong desemado talaga siya sa diagnosis ng doktor. Bumaba naman ang tingin ko sa tiyan ko at hinimas-himas ito. Akala ko buntis ako. That's what I really thought. Pakiramdam ko lumabas ang mga signs ng pregnancy sa akin. Kaya takot akong magpa-check up kasi hindi ko alam ang magiging reaksyon ko kung sakaling tumama ang hinala ko. Hindi ko rin alam kung paano yun tatanggapin ni Allen. Pero syempre mas magiging masaya ako kung magkakaanak kami. Gusto ko nang magka-baby came ni Allen. Kaso hindi pa pala. False alarm. Narinig ko ang impit na hajejek ni Layla, kaya't napatingin ako sa kanya. Bakit mo ko tinatawanan? Kunot noong tanong ko sa kanya. G.A.G.A. Paano ka naman mabubuntis? Di ba sabi mo may sakit ka? Napairap ako, magaling na ko. Mabilis na sagot ko. Ang alam ko talaga magaling na ko. I had hormonal problems before kaya irregular din ang period ko. Yun siguro ang dahilan kung bakit hindi ako nabubuntis noong mga unang buwan namin ni Allen. But I took pills for 6 months, as advised by my OB. Regular na ang menstruation ko ngayon kaya alam kong magaling na ko at posible na akong mabuntis. Bakit? Feeling mo kapag nabuntis ka magiging mabait na sa'yo yang asawa mo. Matagal bago ako nakasagot. Inisip ko rin kasing maigi ang sinabi niya. At bakit naman hindi? Balik ko ng tanong sa kanya. She sucked.
Ano yon? Kailangan mo pang mabuntis para lang maging mabait siya. Sorry for the word ha, but that's bullshit. He's your husband. Di ba obligasyon niyang maging mabait sa'yo? Sisigat pa sana ako pero hindi ko na nagawa dahil biglang bumukas ang pintuan ng silid. Sabay kaming napalingon ni Leila nang iluwa noon ang asawa ko. Umikot pataas ang mga mata ng pinsan ko, samantalang ako naman ay tumingin rin sa ibang direksyon. Bakit imbis na matuwa ako dahil nandito na siya, bakit parang nabuhay pa ang kaba at tensyon sa puso ko? Alam kong galit pa rin siya sa akin kahit na siya ang nagsugod sa akin dito sa ospital. Oh, nandito na pala ang magaling mong asawa. Tapos na sigurong mang babae. Nanlaki ang mga mata ko sa inasal ni Leila. Kung magsalita siya parang wala si Allen dito ah. Ako ang natatakot para sa kanya eh. Ang lakas talaga ng loob niya. How could she say that with my husband around? Ayan, mag-usap nga kayong dalawa. Utos nito sa amin. Yung matinong pag-uusap Allen ha. At dinuro-duro niya pa ang asawa ko. Ikaw. Nako, pag sinaktan mo na naman si Bunny ako na talaga ang bubugbog sa'yo. Halata ko namang nairita si Allen dahil inis nitong tinabig ang kamay ni Leila. Watch your actions lady. Who the hell are you to talk to me like that? Maanghang na banat nito. At kilalang kilala ko ang pinsan ko, alam kong hindi niya uurungan si Allen. She crossed her arms and raised her eyebrow, who am I? Ako lang naman ang tinawagan mo para bantayan ang asawa mong na-ospital nang dahil sa'yo. Leila. Sumabat na ko dahil alam kong wala sa kanila ang magpapatalo. Baka uminit na naman ang ulo ng asawa ko at kung ano pang magawa niya. Sige na, labas ka na muna. We'll talk, pakiusap ko. Hindi na naman ito nagsalita pa at lumabas na ng silid bitbit ang bag niya. Umismid pa nga ito kay Allen bago tuluyang umalis. Napailing-iling na lang ako. Ang tapang talaga. Pinagmasdan ko naman si Allen habang sinusundan niya ng tingin si Leila. Ayaw niya sa personality ng pinsan ko. Kaya nga hindi siya pumapayag kapag gusto kong makipagkita dito. Baka raw mahawa ako sa ugali at kadaldalan nito. Hindi naman talaga madaldal si Leila eh. Palaban lang ito lalo na kung alam niyang nasa tama siya. Pidyo hininga ako nang magsimulang lumakad si Allen palapit sa akin. I locked my eyes on him, pero hindi siya tumitingin sa akin. Kunot ang noo nito at nakatitig lang sa gilid. Napansin ko ang isang kamao niya na nakabalot ng benda. Marahil malalim ang natamo niyang sugat nang suntukin niya ang salamin namin. His eyes rolled heavenwards. Buti naman nagising ka na. I'm getting bored here. Gusto ko nang umuwi. Malamig na sabi nito nang makalapit siya sa tabi ng kama. Ewan ko, pero nakaramdam ako ng lungkot sa sinabi niya. Nakarating na nga ako dito sa ospital, ganyan pa rin siya magsalita. Hindi niya man lang ako inisip. Gusto na niyang umuwi kitang-kita niya naman na hindi pa ako maayos. By the way he talks, alam kong masama pa rin ang loob niya dahil sa ginawa ko. Pero hindi ko siya masisisi. I tried to reach for his hand pero hindi ko nagawa dahil may nakasuksok na swero sa kamay ko. Masakit kong pipilitin kong idiretso ang braso ko. Allen. I'm sorry. Umpisa ko. I heard his deep breath na para bang sawa na siyang marinig ang sorry ko. Pero kasi, yun ang alam kong tamang sabihin. Bigla siyang tumingin sa relos niya, I'm giving you 5 minutes to explain. Pahayag nito, at umupo siya sa upuan na nasa tabi ng kama ko. Itinungkod niya ang magkabilang siko niya sa mga tuhod niya, at ipinatong niya ang baba niya sa likuran ng magkahawak na mga kamay niya. Nakatitig lang siya ng diretso, hindi sa akin kundi sa dingding na nasa harapan ng kinauupuan niya. Bumwelo muna ako. Hindi ko alam kung papaano ako magsasalita. Bahala na kung tanggapin niya o hindi, basta magpapaliwanag ako. Allen. Pinilit lang ako ni Zian na makipagkita sa kanya. I didn't know what to do. Sabi niya pag hindi ako nakipagkita, siya ang pupunta sa akin sa bahay. Hindi ko alam kung paano niya nalaman ang number ko, at kung saan na tayo nakatira. I didn't even know he's already back here in the country. Hindi ko ginustong makipagkita Allen, believe me. Why didn't you just tell it to me? Bakit kailangan mo pang ilihim? Mapait na tanong nito nang hindi lumilingon. Alam ko kasing. Hindi ka papayag. Sagot ko naman. Tumawa ito na parang nangaasar. And how would you know? Kahit kailan hindi mo pa naman sinubukang magpaalam sakan. You always do what you want. Natahimik ako sa sinabi niya. Hindi naman sa ayaw kong magpaalam, pero kasi, alam ko naman talagang hindi siya papayag. And besides, noon, wala naman talaga siyang pakialam sa mga gusto kong gawin. Anay na akong hindi nagpapaalam sa kanya kasi I know he doesn't care kung anong mga gagawin ko o pupuntahan ko. Anong ginawa niyo? Tanong niya. Kalmado pa rin ang pananalita nito gaya kanina. Kaya naman kailangan kong maging maingat sa mga isasagot ko para hindi ko mapainit ang ulo niya. We just talk. Tipid na sagot ko. Tipid nga ba or I'm just playing safe? I don't know. Anong pinag-usapan niyo? Hindi ako agad nakasagot. Alam kong itatanong niya yon, pero hindi ako nakapaghanda. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin na pinag-usapan naman ang mga nangyari sa amin noon. I don't think na magiging maganda yon sa pandinig niya. Allen. I tried ta. Nakiusap ako sa kanya na tigilan ako dahil tapos na ang lahat sa amin. But,
Naputol ang dapat sana'y sasabihin ko nang bigla siyang lumingon sakin, kunot ang noo nito, but what? Umiwas ako ng tingin, he said. He doesn't want ta. He said he'll take me. Narinig ko siyang nagmura ng paulit-ulit. Napapikit ako ng madiin. Alam kong ganito ang magiging reaksyon niya. He'll get mad. But I want to tell him the truth this time. I'm sorry, Allen. Muli akong tumingin sa kanya at inabot ko ang mukha niya para sana haplasan ito, pero tinabig niya ang kamay ko at tumayo siya. Tinungo niya ang pinto. I thought aalis siya, pero hindi pala. Tinungkod niya ang magkabilang kamay niya sa nakasaradong pinto, and I can see him breathing heavily. Fast. Na para bang nagpipigil ito ng galit. I don't know what to do. Gusto ko siyang lapitan, pagkalmayan, at sabihing everything will be alright, pero ang layo niya sakin. At hindi ako makakabangon ng kama. TANGI na ano pa bang gusto niya sa'yo? Why can't he just get out of our lives? He already ruined everything. Nagsimula nang tumaas ang boses niya, na siyang ikinatakot ko. I can see his fists trembling. Siguro hindi na niya kayang pigilan ang sama ng loob niya. Pero hindi ko siya masisisi. Alam kong magagalit siya ng husto sa sinabi sa akin ni Zian. Pinilit ko naman talaga siya na tigilan ako eh. Pero ang kulit niya talaga. Ayaw niyang tanggapin na ayaw ko na sa kanya. Allen. That was a year ago. Can we just forget it? Let's move on. And continue life. Sinabi ko sa kanya ang sinabi sa akin ni Layla kanina. Pero imbis na kumalma, mas lalo ko pa atang napainit ang ulo niya. Lumingon siya sa akin at sinaman ako ng tingin. Forget it, Vanessa. Lumakad siya pabalik sa akin, with his mad eyes locked to mine. Nagsimula akong kabahan. Sasaktan niya ba ko? Sasaktan niya pa rin ba ako kahit na nakikita niya ang itsura ko ngayon? I tried. I swear to you I tried ta. But DAMN. I just can't. Gigil na sabi nito. It's haunting me. Every day. Every night. Malapit na kong mabaliw. Every time I look at you, hindi ko nakikita ang babaeng ipinakasal sa akin. Instead, I see your unfaithfulness to me. Nang sabihin niya yon, kusang tumulo ang luha ko. Napakasakit na malaman na hindi niya na ako nakikita, kundi ang pagkakamali na lang na nagawa ko sa kanya noon. Hanggang ngayon may galit pa rin sa puso niya. Hindi pa ba sapat ang 1 taon? Minsan naiisip ko, he's being unfair. Hindi lang naman siya ang nasasaktan ah. Muli itong umupo sa upuan at hinilamos niya ang mukha niya sa magkabilang palad niya. Inangat niya ang ulo niya at tumitig sa mga mata ko. Sa buong pag-uusap Neyman, ngayong lang niya nagawang tumingin ng diretso sa akin. Napakaseryoso ng itsura niya. Hindi mo alam kung gaano mo ko nasaktan, Vanessa. His voice is trembling. At kitang-kita ko rin ang panginginig ng mga kilay niya. I want to hug him. Sabihing tama na, dahil na nandito na ko oh. Hindi ko na siya iiwan. Lalayuan ko na si Zian. Pero sa tuwing magtatangka ako, pakiramdam ko umiiwas siya. He continued talking, at hinayaan ko lang siya. When I caught you and him. Naked. In his bed. Having S*X. It killed me, Vanessa. Halos pumiyok na siya nang sabihan niya yon. Gigil na gigil ito na para bang gusto na niyang magwala at sipain lahat ng mga bagay na nakikita niya. Napapikit ako ng madiin, dahilan para mas lalong bumuhos ang mga luha ko. Pakiramdam ko iniipit ang dibdib ko sa sakit. I feel for him. I can feel my husband's heartache. And it was all my fault. Hindi niya mararamdaman ang lahat ng to kung di dahil sa akin. Hindi ko alam na ganito na pala kabigat ang nararamdaman niya. We didn't have the chance to talk about it before. Palagay ko umiiwas siya noon. Ayaw niya marahil maalala. Kaya binubuhos niya lahat ng sama ng loob niya sa pamamagitan ng pananakit sa akin. Siguro yon ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ganito pa rin kami. Because we didn't give each other the chance to talk. To disclose our feelings. I was hurt, Vanessa. Patuloy nito. And until now, I'm still hurting. I never imagined I could feel this kind of pain, at nang dahil pa sa asawa ko. Sobrang sakit na. Dito oh. Dinuro-duro niya ang dibdib niya. Mas lalo akong naiyak. My tears are running aggressively down my face. I bit my lower lip para sana pigilan ang paghikbi ko, pero hindi yun nakatulong. Kumawala pa rin ang malalakas na hikbi ko. Gusto kong sabihin sa kanyang, I am hurting too, Allen. Pero pakiramdam ko wala akong karapatang masaktan dahil ako ang may kasalanan. Sirang-sira na kami. I don't know if time can still heal us. He then grasped his hair out of frustration and anger. Kulang na lang iuntog niya ang ulo niya sa pader. I still can't believe it happened. How? How could you do that to me, Vanessa? Zian is my friend. I feel betrayed. Alam mo ba yun? And he cursed again. I saw his hands balled into fists, and they're trembling. Kung hindi nga lang ako nakarete rito, baka kanina niya pa ako nasaktan. Tumayo siya at hinampis niya ang katabing mesa. Wala na akong ibang nagawa kung di umiyak na lang. Hindi na ako makapagsalita. I don't know what to say. With all the things that he's saying, alam kong wala akong laban. Bakit ngayon niya lang sinasabi ang lahat ng to sa akin? Bakit kung kailan sobrang bigat na? Kung kailan malabo ng maayos pa? And now that as *** Lay is back again.
And he'll take you away from me. Lumingon ito sa akin na may pinaghalong galit at takot sa mga mata. Paano ako makakasigurong hindi ka sasama sa kanya, Vanessa? Hindi ako agad nakasagot. I was finalizing the answers in my mind, pero bago ko pa masabi yun ay nakarinig ako ng sigawan na nanggagaling mula sa labas ng silid. Sabay kaming napatingin ni Allen sa pinto nang bumukas ito. Iniluwa noon ang pinsan kong si Layla na hinihila pa atras ang isang lalaking ayaw ko sanang makita sa pagkakataong ito. Zian. What the hell are you doing here? Gigil na tanong ng asawa ko, sabay sugod kay Zian at akmang susuntukan ito. Patayo na sana ako para pigilan siya, pero naunahan ako ni Layla. Pumagit na ito sa dalawa at hinaranggan si Allen. Hep hep. Awat niya at idinipensa ang magkabilang kamay niya. Natigilan naman si Allen. Pero ramdam na ramdam ko pa rin ang tensyon sa pagdanilang dalawa. I can hear my heart beating so fast now. Ito na ata ang pangalawang beses na kinabahan at natakot ako ng ganito. First was when Allen caught me in Zian's bed. And now, this. Kaming tatlo na naman. Bakit kasi kailangan pang sumulpat ni Zian sa mga ganitong pagkakataon? Ano na namang gusto niya? Nagpapalipat-lipat ang tingin ko sa kanila. I'm so worried sa maaari nilang gawin sa isa't isa, lalo na ni Allen. Alam kong napakalalim pa rin ang galit nito kay Zian. I want to run into him para pakalmayan siya dahil alam kong pinipigilan niya na lang ang sarili niya. Halata naman kasi sa mga matatalim na titig niya kay Zian, samahan pa ng panginginig ng mga kamao niya. Kaso natatakot ako baka kasi ako ang masaktan niya. Si Zian naman, I can't look straight to his face. Pero bakas ko ang pag-aalala sa kanya nang tingnan niya ang itsura ko mula ulo hanggang paa. Hindi naman ako baldado o ano, pero kung tingnan niya ko parang awang-awa siya. Na para bang malubha ang kalagayan ko. Parang baliwala nga lang sa kanya ang ginawang pagsugod sa kanya ng asawa ko. Get this Ashola out of here. Now. Madiin na utos ng asawa ko kay Layla. Nakapikit ng madiin ang mga mata niya na para bang hindi niya maatim na makita ang dating kaibigan. Are you referring to yourself, Allen? Nang laki ang mga mata ko nang sagutin rin siya pabalik ni Zian. He's even smirking na para bang nangaasar. God, kailangan niya ba talagang sabihin yun? I look back at my husband. Mas damiin ang pagkakabilog ng mga kamao nito. I really thought na tutuluyan na niyang sapakin si Zian this time, pero hindi, kinwelyuhan niya ito at hinigit. Tangina, anong sinabi mo? Allen, stop. Biglang sabat naman ni Layla at hinayla palayo ang asawa ko. Pwede ba, kung magsasapakan kayo, dun kayo sa labas. Dun sa parking lot. Wag dito. Mahiya naman kayo kay Vanessa O. Sabay turo niya sa akin. Na ospital na nga ganyan pa mga asal nyo. Dito pa kayo maglalabas ng mga galit nyo kung saan kayo makikita ni Vanny. Abat konting hiya at respeto lang pwede. Pero tulad ng inaasahan ko, hindi nakinig ang asawa ko. Kung sa akin nga hindi siya nakikinig, sa pinsan ko pa kaya. Tinanggal lang nito ang pagkakahawak ni Layla sa kanya at kasunod noon ay tinulak niya sa dibdib si Zian. Napaatras si Zian ng bahagya pero bumawi rin ito at tinulak rin ang asawa ko. Wow! Easy guys. Muling pumagit na si Layla sa dalawa. Gusto ko nang bumangon dahil alam kong wala na silang atrasan at gulo na ang abot nito. Pero sa kalagayan kong to, wala akong magawa. Buti na lang talaga nandito ang pinsan ko. FUCK, wag kang makialam. Bulyo ni Allen kay Layla. Alam kong nagulat si Layla dahil hindi ito agad nakapagsalita. Napanganganga ito na parang hindi makapaniwalang sinigawan siya ng asawa ko. You. Tinuro ni Allen si Zian. Get out. Bago pa magdilim ang paningin ko at kung ano pang magawa ko sa'yo. Banta nito. Pero parang hindi naman naalarma si Zian. Ngumisi pa nga ito at umiling-iling. Tapos bigla siyang tumingin ng diretsyo sa akin, kasabay nun ay ang pagduro niya sa asawa ko. Eto ba ang lalaking pinili mo, Vanessa? Look at you. You're here in this place because of this man. Of course lalong uminit ang ulo ng asawa ko. Lalo na nang magsimulang lumakad si Zian palapit sa kinaroroonan ko. I was stunned for a moment nang magtama ang mga mata namin. Umiwas ako at nilaipat ang tingin ko kay Allen. His eyes were filled with sadness. Bigla niyang pinaikit ng madiin ang mga yon. Napansin ko ang panginginig ng mga kilay niya. One more step and I'll kill you. Banta nito na siyang nagpatigil kay Zian. Sinenyasan ko si Layla para pakalmayan ang asawa ko, na ginawa naman niya. Hinayla niya ito sa braso paatras, tama na Allen. Pag-awat nito. No Layla. Let him. Maangas na sabat naman ni Zian habang nakalingon kay Allen. Besides, kahit naman patayin niya ko, that won't change the fact that his wife once left him for me. Lahat came ng laki ang mga mata dahil sa sinabi niya. Kung magaling lang ang kaliwang balikat ko, ako mismo ang sasample sa kanya. How could he say that? He's so insensitive. I then looked at my husband's reaction. He's breathing heavily at nakatitig ng masama kay Zian. Namumula na rin ang mukha nito sa sobrang galit. I know he was hurt. Parang ang gusto niya na talagang tuluyan si Zian Kahit ako mismo nasaktan sa tabas ng dila niya. He has changed. He has never been this aggressive and war freak before. Kaya hindi na ako nagtaka nang muli siyang higitin ng asawa ko sa kwelyo. You're really an ASSHOLE. You're full of talk SHITS.
Lumaban ka ng patas. Lalaki sa lalaki. Inalis naman ni Zian ang pagkakahigit ng asawa ko sa kwelyo niya, at tinulak ito sa balikat. Fine. Tara, sa parking lot. Ano? Hamon rin niya. Sige. Ano, akala mo uurungan kita? Maanghang na tugon ng asawa ko sabay tulak kay Zian sa dibdib. Oo, tama. Nabigla ako nang sumabat na naman ang pinsan ko. Doon kayo sa labas. Ang tatapang nyo ah. Sige, halat magpatayan kayo hanggat gusto nyo. Pero wag dito. Nakakahiya kayo. May mga pasyente sa kabilang kwarto. Sigawan kayo ng sigawan. Lumabas kayo, labas. Napahilot na lang ako sa sentido ko. Sumasakit ang ulo ko sa mga pinaggagawa nila. Is this really happening? Kung ganito lang pala ang mangyayari sana hindi na muna ako nagising. They're doing all this in front of me. Parang hindi ako makapaniwala. Parang hindi totoo. Si Zian ang unang umatras. Inayos nito ang suot niyang plain black polo shirt at saka dinuro ang asawa ko, aantayin kita sa labas. Sinundan ko lamang siya ng tingin habang naglalakad dito palabas ng silid. Ang tapang niya para hamanin ang asawa ko ng ganon. I've witnessed them duel many times before, at kahit kailan hindi siya nanalo kay Allen. My husband is stronger and tougher than him. Anong nagpapalakas ng loob niya ngayon? Nalipat ang tingin ko sa asawa ko. Nagitla ako nang makitang ang sama ng titig nito sa akin. Like he's thinking of hurting me and yelling at me again. Pero butit hinaranggan siya ni Layla. Mukhang parehas kami nang naiisip. Oh, anong tingin yan ha? Walang kasalanan ang asawa mo pwede ba? Hindi siya ang kaaway mo. And then oh. Tinuro niya ang direksyon ng pinto, na ibig sabihin ay nasa labas na si Zian. Mukha namang natauhan ang asawa ko. Pumikit ito ng madiin bago muling tumingin ng diretsyo sa akin. Tinuro niya pa nga ako. You, stay, here. Maotoridad na utos niya. Napatango na lang ako kahit na ang totoo, labag yun sa loob ko. Me, stay here. No way. Gusto ko sana siyang pigilan, sabihin na wag niya na lang sundan si Zian dahil ayokong may mapahamak sa kanilang dalawa. Kaso baka isipin na naman niya kinakampihan ko si Zian. Mas lalo pa siyang magalit sa akin. Kaya pinabayaan ko na siya at pinagmasdan na lang siya habang nililisan niya ang silid. Sumalampak ako sa kama pagkalabas ni Allen. I tried to calm myself by inhaling and exhaling slowly pero hindi talaga ako mapakali. Ayaw tumahimik ng utak ko. Nakalimutan ko nang nasa ospital ako at nagpapagaling, at bagbog pa ang kaliwang braso ko. Mas inaalala ko pa kasi ang magiging lagay ng asawa ko pagkatapos nito. Kailangan ba tong mangyari? Paulit-ulit kong tinatanong yan sa sarili ko. Hindi ko na lang namalayan na napaiyak na naman ako. Halo-halo na kasi ang nararamdaman ko. Patong-patong na. Ang totoo, hindi naman talaga si Zian ang sumire sa buhay namin ni Allen kundi ako. Mali naman talaga ako. Dahil lang sa kasalanan ko kailangang umabot pa sila sa ganito. Humikbi ako, at saka ko naramdamang lumapit si Layla sa akin at hinaplos niya ang noo ko na parang pinapatahan ako. Relax lang Vanny. Everything will be okay. Pahayag nito na para bang siguradong sigurado siya sa sinabi niya. Gusto ko na lang matawa. Hindi niya kilala ang asawa ko. Hindi niya alam kung anong kaya nitong gawin. Ikaw naman, bakit mo naman sila hinayaan? Ikaw pa tong naging promotor Inis na paninisi ko sa kanya. I don't want to put the blame on her, pero kasi kung ako siya, hindi ganun ang gagawin ko. Kung may lakas lang ako, hindi ko sila papayag ang magsuntukan. They could just talk, that would help. Ayokong masaktan pa lalo si Allen. He is still my husband kahit na anong mangyari. Halata namang nabigla siya sa paninisi ko sa kanya dahil napanganga ito, pero nakabawi rin agad. Ters. Hayaan mo nga sila, umismid siya. Ano bang ine-expect mo? Na magsisigawan lang sila hanggang sa may mag-walk out? Syempre hindi. Mga lalaki yung mga yon. Magsusuntukan lang yun tapos okay na. Napailing-iling na lang ako. You really don't know my husband, Lay. You don't have any idea on what he can do. Baka mapatay niya si Zian Alam mo naman kung gaano kagalit yon sa kaibigan niya. Medyo tumataas na rin ang boses ko. Hindi kasi talaga ako mapakali. Kung ano-anong pumapasok sa isip ko sa mga posibleng mangyari. Relax ka nga lang Vanny. Kanino ka ba talaga concerned ha, kay Zian o sa asawa mo? Nabigla ako sa tanong niya. Tiningnan ko siya nang may kunot sa noo, what kind of question was that? Syempre sa asawa ko. Patari na pahayag ko. Fine, okay. Sagot niya naman at itinaas pa ang magkabilang kamay na para bang umaarteng suko na siya. Pumikit na lang ako ng madiin at muling hinilot ang sentido ko. Imbis na gumaling ako, parang lumala pa ata ang bigat ng pakiramdam ko. I took a deep breath, paano ba kasi nalaman ni Zian na nandito ako? Sinabi mo na naman ba? May pagdududang tanong ko sa kanya. Ikaw din ba nagbigay ng number ko sa kanya at ng bago naming address? Wala akong narinig na sagot kaya't binalik ko ang tingin ko sa kanya, ikaw nga ano? Ulit ko. Umikot ang mga mata nito, sabay bumantong hininga, anong magagawa ko, ang kulit-kulit niyang Zian na yan. Ilang beses ko ring tinanggihan niya nung hinihingi niya ang address niyo at number mo kaso ayaw talagang papihil. Did you know that he even threatened me?
Ipapasara niya raw lahat ng kumpanyang pinagkukuhanan ko ng racket. Ganun ba talaga siya ka-obsessed sa'yo, Vanny? God ha. Medyo nabingi ata ako dun. Threatened. I can't believe Zian did that. Pero imposible rin namang magsinungaling sa akin ang pinsan ko. Kahit ako kasi nagawang i-blackmail ni Zian. Na siyang pinagtataka ko. He's not like that. Well before. I don't know what happened to him now. Ganun rin ba siya nasaktan sa mga nangyari sa amin noon? Sa pangbabaliktad sa kanya ng asawa ko. Nakakaya niya na ngayong gumawa ng mga bagay na hindi maatim na gawin noon. Mas lalo tuloy akong nag-alala at kinabahan. Kung ganun na pala kalalim at katindi ang mga galit nila sa isa't isa, mas lalo ko silang dapat pigilan. Total, napapa-paranoid na rin naman ako. Ayokong pamermas lang dito habang sila nagbabasagan na ng mukha sa labas. I have to do something to stop them. My God, Vanny. Yan ang reaksyon ni Layla nang hilin ko ang swerong nakatusok sa kamay ko. What do you think you're doing? Sabi niya pa habang pinipigilan ako sa pagbangon mula sa pagkakahiga. I can't just lay here. Pupuntahan ko sila. Sagot ko naman. Wait, what? Nababaliw ka na ba? Di ba sabi ng asawa mo, you stay here. Hindi ako pwedeng manatili lang dito, Layla. Pasiga na sagot ko sa kanya. Tuluyan na akong bumangon ng kama at inayos ang suot kong puting hospital gown. Nakakailang hakbang pa lang ako nang harangin niya ko, wow. Don't you dare. Hindi ka nila kailangan doon, okay. Tsaka baka madamay ka pa. At tingnan mo nga yung suot mo. Lalabas ka nang nakaganyan. Baka habulin ka ng mga nurse, isipin pabaliw ka. Dito ka na lang. Akala ko baka kampi kita. May halong panunumbat na tanong ko sa kanya. Bakit mo ko pinipigilan? Kung samahan mo na lang kaya ako. Halata kong nagulat siya sa inasal ko, dahil natigilan ito at hindi agad nakapag-react. Maya-maya lang ay umalis na rin ito sa dadaanan ko, fine. Pagsuko niya. Wala na akong iba pang sinabi at agad na akong lumabas ng kwarto, nakasunod lang sa akin si Layla. Patakbo kong tinungo ang parking lot, habang hawak-hawak ang balikat ko. Kumikirot kasi ito pag gumagalaw ako. Pero kaya ko namang tiisin ang sakit. Wala na akong pakialam sa itsura ko at sa suot ko kung nakikitaan na ako dahil di tali lang naman ang likuran ng hospital gown na suot ko. May manggilan nilang ding nurses na napatingin sa akin, pero siguro sa pagkabigla nila hindi nila ako agad nasundan. I don't care kung sinong makabangga ko, o sa mga nakatingin sa amin. Basta kailangan ko nang puntahan ang asawa ko. I'm really freaking out baka mapatay niya si Zian. Hindi ko inaasahan ang naabutan ko sa parking lot. Parang nanigas ang mga tuhod ko. Hindi ako makagalaw. Nakatulala lang ako at wala akong ibang naririnig kundi ang mga pagmumura at tama ng mga suntok ni Zian sa mukha at sikmura ng asawa ko. God, Zian. Tama na. Nahimasmasan lang ako nang marinig ko ang sigaw ni Layla. Nakatakbo na pala ito kay Zian at hila-hila na niya ito paatras. Agad na rin akong tumakbo papunta sa asawa ko. Sumalampak ako sa sementong sahig at hinagkan ang mukha niya paarap sa akin. Allen. Hey. Para akong binuhusan ng malamig na tubig nang makita ko ang itsura niya. Saglit akong napapikit ng madiin. Hindi ko ata siya kayang tingnan sa ganitong ayos. Putok ang labi niya at nagdudugo ang mga galos sa mala-adonis niyang mukha. Nataranta ako. I don't what to do. Takot ako sa dugo. Hindi ko nga alam kung saan ko ipepwesto ang mga kamay ko. Hindi ko alam kung anong una kong hahaplasan. Kung yung mukha niya ba napuno ng sugat, o yung sikmura niya na yakap-yakap niya dahil namimilipit na siya sa sakit. Hindi ko na kinaya, I bursted into tears. Damn, gusto ko siyang sigawan. Gusto kong itanong kung bakit hindi siya lumaban. This is not what I expected. Bakit hinayaan lang niyang bugbugin siya ni Zian ng ganito? Nilinggan ko si Zian sa likod ko na may luha sa mga mata ko, anong ginawa mo? Look at him. Nangunot naman ang noo nito, na parang nagulat siya sa inasal ko, na bakit todo kampi ako kay Allen. He deserves that. Pasiga na sagot niya sa akin. Kulang pa nga yan. Para sa lahat ng mga pananakit niya sa'yo. You don't have to do this to him. He's still my husband. Tigilan mo na lang kasi kami, pwede ba? Husband. Natawa ito at umiling-iling. But he never treated you as his wife. Natahimik ako. Marahil tinamaan ako sa sinabi niya, pero mali pa rin na ginawa niya to sa asawa ko. Naramdaman ko na lang na parang tatayo si Allen, kaya't ay nalalayan ko siya. Tinutulak niya ko palayo sa kanya pero hindi ako bumibitiw. Baka kasi bumagsak na naman siya sa sahig kapag hindi ako umalalay. Alam mo ba kung bakit ka pinagpalit ng asawa mo? Akala ko titigil na si Zian pero hindi pa pala. Dinuro-duro pa niya si Allen. Pinipigilan na nga siya ni Layla pero parang wala siyang naririnig. It's because you're boring. And worthless. You can't give her what she wants. Alam mo ba kung gaano naging miserable ang buhay niya nang ipakasal siya sa'yo? Simple lang naman ang gusto niya, pero hindi mo na ibigay. You didn't love her. And I did. Wala ka naman talagang ibang alam gawin kung di saktan siya. And now you're telling me you love her. Fry man, you don't destroy the person you love. Zian, tama na. Ano ba? Sigaw ko sa kanya para tumahimik na siya. Naaawan ako sa asawa ko. Martir na kong martir pero my husband doesn't deserve this kind of pain. Allen's entire body is trembling.
I can feel it. Halos yakapin ko na nga siya para kumalma siya. Tama na. Bulong ko sa kanya habang hinahaplos ang balikat niya. Nagsisisi nga siyang pinakasalan kanya, dagdag pa ni Zian. Know what? She even told me, na sana ako na lang ang pinakasalan niya at hindi ikaw. I heard my husband cursed. Pati ako, gusto kong magmura. Hindi ko sinabi sa kanya ang mga bagay na yun para gamitin niya laban sa asawa ko ngayon. How could he do this to Allen? To me. Sa ginagawa niya, pati ako sinasaktan niya. Lumipat ang tingin ko kay Allen nang mapansin kong nakatitig ito sa akin. Bakas ko ang lungkot at galit sa mga niya. Na para bang ang bigat-bigat ng loob niya. Is that true? Tanong niya na siyang kinabigla ko. Tumingin muna ako kay Zian at muling binalik ang tingin ko sa kanya. I know he's waiting for my answer, pero hindi ko alam kung paano sisimulan. Allen, I didn't mean it that. Hindi na niya ako pinatapos sa pagsasalita. Parang nahulaan na niya na, oo, ang isasagot ko. Umiwas siya ng tingin at dahan-dahan niyang tinanggal ang mga kamay ko na nakakapit sa kanya. Ang bigat sa pakiramdam na unti-unting dumudulas ang mga kamay ko palayo sa kanya. Allen naman. Halos pumiyok na ako nang sabihin ko yon. Kumapit ulit ako sa kanya pero inilayo niya lang ulit ang mga kamay ko. Pagod na ko, Vanessa. If you want to go with him, then go. And after saying those heartbreaking words, he walked away. Naiwan akong nakatulala. Matagal bago tuluyang nag-sink in sa utak ko ang sinabi niya. And why does it feels like he stabbed me several times? Ngayon ko lang siya nakita na ganito kalungkot. Ewan ko, pero parang umaasa ako na sana bawiin niya ang sinabi niya. But he didn't. He left me. Gusto kong maiyak, gusto ko siyang habulin at yakapin. I tried to call him pero walang lumabas na boses sa bibig ko. Wala na kong ibang magawa kundi ang tumitig na lang sa likod niya habang siya naman ay hinang-hinang naglalakad palayo sa akin. Naramdaman kong humaplo si Layla sa likuran ko. She's telling me something, pero hindi ko na maintindihan. Parang wala na akong naririnig. Bakit ganto? Bakit pakiramdam ko pinapamigay na ko ng asawa ko? You know, Vanny, pwede ko naman talagang i-cancel ang lakad ko mamaya. Sasamahan na lang kita dito. Kaya ko, Layla. Walang ganang sagot ko. Kanina niya pa ako kinukulit na samahan dito sa bahay pero isa lang din naman ang sinasagot ko sa kanya. Nakaya ko. I'm not fine right now, but I will be. Soon I will be. Isa pa, ayoko nang kunin na naman ang oras niya. Siya na nga nagbantay sa akin mula nung ma-ospital ako hanggang sa makauwi ako ngayon. That's already enough. Meron din naman siyang mga personal matters na dapat asikasuhin. And besides, hindi siya ang kailangan ko sa mga oras na to. I need Allen. I need my husband back. Nilock na ni Layla ang sasakyan, at pumasok na Kim sa loob ng bahay. Dumiretso siya sa mahabang sopa para ay lapag ang mga gamit at maupo. Samantalang ako naman ay nagmadaling umakyat papunta sa kwarto naman ni Allen. Ni hindi ko na nga inalala ang pagod ko dala ng matinding traffic. I even heard Layla calling me para siguro pagpahingahin muna ako, pero hindi ko na siya nagawang lingunin pa. Hindi ako matatahimik eh. I can't just relax, knowing the fact that my husband left me and decided to give me away. Ilang minuto na rin akong nakatayo sa labas ng kwarto namin ni Allen. Para na akong tanggang nakatitig sa reflection ko sa doorknob. My right knee is shaking. Pinipigilan ko naman pero ayaw pa ring tumigil sa panginginig. Marahil dahil sa sobrang laki ng takot sa dibdib ko. Ramdam ko pa ang kuryenteng nakabalot sa mga palad ko. Kanina ko pa gustong pasukin tong kwartong to. Pero natatakot ako. Natatakot ako sa pwede kong makita. I know Allen's not in the house. Nasiguro ko yun nang mapansing nakasara ang mga drop areas sa mga bintana ng bahay. Pero kung dumaan na ba siya dito kanina, that I'm not sure. I am close to getting paranoid. Paano kapag wala na ang mga gamit niya? Paano kung kinuha na niya lahat ang mga damit niya at umalis na talaga siya? SHIT, hindi ko kakayanin. I swear to God hindi ko talaga kaya. I can't lose Allen just like this. Ang tagal kong nagtiis. Ang tagal kong naghintay na mabalik ang tiwala niya at makuha ang pagmamahal niya. Tapos ganto. Pagkatapos ng lahat-lahat, sa huli ako pa rin pala ang iiwan. Damn, that hurts. Ang bigat-bigat sa dibdib. Nang ma-realize kong magki-15 minutos na pala akong nakatayo rito, ay pinahihit ko na ang hawakan ng pinto. Agad nilaybot ng mga mata ko ang kabuuan ng silid. Wala namang kakaiba, it's still the same gloomy bedroom, bukod sa mga pira-piraso ng nabasag na salamin na nagkalat sa sahig. Hindi pa rin pala nalilinis tong binasag ni Allen. He's always like that. Kung hindi sa akin, sa mga gamit namin niya nilalabas ang init ng ulo niya. Winalis ko na muna ang mga bubog bago ako dumiretso sa sariling shower room ng kwarto. I need to check a few things. I opened the small cabinet mounted on the tiled wall. At parang nabunutan ako ng tinak sa dibdib nang makitang nandoon pa rin ang shaving cream at paboritong shower gel ng asawa ko. Sunod kong tinungo ang closet niya. At tulad kanina, matagal rin akong napatitig sa tapat nun. Nagdadalawang isip ako, bubuksan ko ba o hindi. Kinakabahan ako that I could even hear my own heartbeats. Kailangan kong ihanda ang sarili ko sa pwede kong makita. Pag wala ng laman to, kill me.
Nanginginig pa ang mga kamay at tuhod ko nang hiliin ko pabukas ang mga pinto ng aparador. Nakahinga ako ng maluwag, at gumuhit ang mapait na ngiti sa mga labi ko. My husband's clothes are still here. Ginapang ko ang mga daliri ko sa mga nakasampi niyang tops at long-sleeve polos just to make sure na totoo ang nakikita ko at hindi ako namamalik mata. Yes, his things are still here. Pero bakit parang hindi pa rin ako kontento? Ayaw pa ring matahimik nitong utak ko. Naramdaman ko ang pagpasok ni Leila sa kwarto. Lumapit ito at hinagod ang likuran ko. Akala niya siguro umiiyak na naman ako. Hindi ko na lang siya pinansin. Wala akong ganang makipag-usap sa kahit na sino, bukod siguro sa asawa ko. Umupo na lang ako sa gilid ng kama. Bakit ba pakiramdam ko kinakaawaan ako ng pinsan ko? I hate this kind of feeling. Lalo akong nalulugmok kapag may naaawa sa akin. Vanny. Mahina ang pagtawag niya pero sapat lang para makuha ang atensyon ko. Hindi na ko magsasalita. Isa lang ang sasabihin ko sa'yo. Si Allen. Just give that man some time. To think, maybe, I don't know. Basta alam ko, babalik yon. Napailing-iling ako at hinilamos ang magkabilang palad ko sa mukha ko. Time. Really, Leila. But I needed time to nung mga panahong bagbog ang isip at katawan ko dahil sa kanya, pero umalis ba ko? Pinaubaya ko ba siya sa iba? Kahit kailan hindi ako lumayo sa tabi niya. Pinatunayan kong kaya ko lahat ng ganti niya para lang maayos kami. Pero siya. He left, just like that. Huminga ito ng malalim bago sumagot. Hindi ka naman siguro talaga niya pinaubaya, Van. Siguro nasaktan lang talaga yon, kaya ganon. Pabagzo-bagzo magdesisyon. Parang hindi mo naman kilala mga lalaki. Sometimes, they make decisions without thinking. Naunahan ng galit, ganon. What if? Hindi ganon. Paano kung? Matagal na talaga niyang naiisip na iwan ako. Lay. Kasi. Hindi ko kaya. You know how much I wanted Allen. Pumikit siya saglit, na para bang hindi na niya alam kung paano sasagutin ang sinabi ko. Hindi naman siguro. Matipid na tugon niya. Tama nga ako. Hindi na niya alam kung anong sasabihin. Kung sa bagay, hindi naman kasi siya sanay sa mga ganitong problema. She has her own way of handling problems. Naramdaman ko na lang ang muling paghagod niya sa likuran ko. And the feeling of self-pity engulfs me again. God, kanina ko pa gustong umiyak para kahit papano mailabas ko ang lahat ng sama ng loob ko. Kaso ayaw tumulo ng mga luha ko. Buhat nang umalis si Allen nakatulala na lang ako. Para akong wala sa sarili. Hindi ako makaiyak. Mas matindi kasi yung takot na nararamdaman ko dito sa puso ko. Kahit na anong pang-isipin ko, bumabalik at bumabalik pa rin ako sa tanong na, paano kung hindi na bumalik si Allen? Paano kung pinamigay na niya talaga ako kay Zian? This is really heartbreaking. Gusto kong magalit sa kanya, pero hindi ko naman magawa. Alam ko kasing nasasaktan rin siya. Alam mo, Vanny. Natigilan ako nang magsalita ulit si Leila. Pansin ko lang Kung may balak talaga si Allen na iwanan ka, sana ginawa niya na dati pa. Yung sinabi niya kanina. Siguro. Kalimutan mo na lang yon. Baka nadala lang yon sa away nila ni Zian. Bamantong hininga ako, paano ko makakalimutan? Nasaktan ako. At hanggang ngayon nasasaktan ako. Pag-amin ko. Mas masakit pa sa mga sampal niya sa akin. Hinarap ko siya and I looked straight to her face. Bakit siya ganun, Leila? Hindi niya ba talaga ako mahal? Bakit parang ang dali-dali lang sa kanya na iwanan ako? Na ipamigay at ipaubaya ako sa iba? Parang wala lang sa kanya kung mawala ako Like he doesn't care, and he wouldn't bother. Samantalang ako, hindi ko kakayanin pag nawala siya sa akin. Hindi ko siya kayang ipamigay kasi hindi ko kayang makita siya na may kasamang iba. God, I hate myself for feeling this way. This is so unfair. Parang ako lang ang masasaktan kung sakaling magkahiwalay kami. Ayokong maramdaman yun. Ayokong umiyak ng umiyak para sa wala, samantalang siya abala sa paghahanap ng ipapalit sa akin. Napahilot ako sa sentido ko. Iniisip ko pa lang, nahihirapan ako. I can't accept the fact na nasa akin na siya, na wala pa. Your husband is a mysterious man, Van. Hindi ko alam kung anong tumatakbo sa isip nun. So I'm not sure kung ganyan nga ang iniisip niya. Though I can sense na hindi rin naman madali para sa kanya. Alam mo yun. Of course he cares. Well, feeling ko lang naman he cares. Kasi kung hindi, hindi naman siya makikipagbugbugan sa ex mo. Di ba? Tsaka hindi niya ko tatawagan ng hating gabi para lang puntahan ka sa ospital, na para bang nasa bingit ka na ng kamatayan. Overfatigue lang naman pala, ang oo masyado ng asawa mo. Kaya feeling ko, oo, he cares. Kaya wag mong sabihin yang mga yan. I don't know, Lay. Hindi kasi ganyan ang nararamdaman ko Kahit kailan hindi ko naramdamang. He cared. Well, once, nung inalagaan niya ako nung may sakit ako. Pero nabalewala rin naman yun. Dahil kay Zian. Hinaplos niya ang buhok ko. At sa mga paghinga-hinga niya ng malalalim, alam kong nabobore na siya sa drama ko. You know what, Van? I think you need a rest. Masyado na kasing maraming tumatakbo dyan sa utak mo. Ako ang napapagod para sa'yo Give yourself a break. Babalik yung asawa mo, okay. Kahit na sa totoo lang, ayoko na sana siyang bumalik.
Dahil gusto ko nang matapos ang pananakit niya sa'yo. Kaso alam kong eto gusto mo eh. Kaya sige, suportahan kita. Nilinggan ko siya sa gilid ko. Ngumiti ito ng mapait sa akin. Paano niya nagagawang magsalita ng kalmado at casual, samantalang ako hirap na hirap nang maglabas ng mga sama ng loob ko. But taking a break. That hits me. I guess that's what I really need. I feel so tired. Walang alinlangan ko siyang niyakap. Aside from being my cousin, Layla also stands as my sister and my best friend. She understands me. Alam niya kung kailan ko kailangan ng kausap, at kung kailan ko ayaw ng may kausap. Tinapik niya ako sa likuran kaya't bumitiw na ako sa pagkakayakap. Tumayo ito at lumabas ng kwarto. Pagbalik niya, bitbit na niya ang paper bag na inuwi naman galing ospital. Nilabas niya mula doon ang ilang mga kahon ng gamot ko, at inilapag ang mga iyon sa side table. I'm leaving, so you could spend some time with yourself. Don't forget to take your medicines. Lalo na to, tinuro niya ang kulay asol na kahon. If I'm not mistaken, painkillers ang laman noon. Pag sumakit yung balikat mo, uminom ka. Bilin niya. Tumanggaw na lang ako. Sana lang maalala kong inumin yun. Muli siyang lumapit sa akin at hinaplos ang buhok ko. I'll go ahead, okay. If you need anything, you have my number. And please wag kang gagawa ng bagay na hindi ko magugustuhan. Napangiti muna ako sa sarili ko bago ako tumanggo. Ngayon umaasta na rin siyang nanay ko. Tinapik niya muna ako sa balikat bago siya tuluyang lumabas ng kwarto. Hindi ko na siya hinatid. Total alam na naman niya ang gagawin dahil madalas siya dito. Inabot ko ang mga kahon ng gamot na nakapatong sa side table. Balak ko sanang uminom bago ako magpahinga. Pero napansin ko ang wedding ring ng asawa ko na nasa tabi ng litrato namin. Gumuhit ang kirot sa dibdib ko habang pinagmamasdan ko ang singsing sa palad ko. Hindi na niya sinusuot ang wedding ring namin. Kailan pa? Bumagsak ako sa kama, and a tear fell from my eye. Parang ngayon lang lumabas lahat ng sakit na kinimkim ko simula pa noong nag-usap came sa ospital. Binabaliwala niya na lang to. Ganun ba? This ring, this is not just some kind of a jewelry. This is a proof that we're married. Na may asawa na siya. Pero baliwala sa kanya. Kayang-kaya niyang ipaisang tabi. Parang ako. And now I realized, na kayang-kaya niya pala talaga akong iwan. Dahil hindi niya nga pinapahalagahan ang kasal namin eh. Etong singsing na nga lang, hindi niya pa maisuot. I curled up and hugged my knees. I weeped. And weeped. Saksi ang kwartong to sa lahat ng mga hinanakit ko. Sa lahat ng pag-aasam ko na maayos ang relasyon naming mag-asawa. And I kept on weeping. Hanggang sa hindi ko na kinaya at naramdaman ko na lang ang pagbigat ng mga mata ko. Naalimpungatan ako. Sinilip ko ang orasan sa kabilang side table. It's already 12 midnight. Pinilit kong bumangon kahit na hinihila pa ako ng kama. Bumaba ako at dumiretso sa malawak na sala ng bahay with the hopes of seeing him, but unfortunately, there are no signs of Allen. Sumalampak ako sa mahabang sopa. At nagsimula na namang manggilid ang luha sa mga mata ko. Allen, asan ka ba? Anong oras na, bakit ba wala ka pa? Matagal-tagal rin akong nakahiga sa sopa. Lahat na ng posisyon nagawa ko na. Lahat na ng sulok ng bahay natitigan ko na, pero wala pa rin akong naririnig na pagbukas ng gate. Tumayo na ako nang makaramdam ako ng gutom. Kinain ko yung sandwich na binili sa akin ni Layla kanina. Uminom na rin ako ng gamot dahil biglang kumirot ang balikat ko. Muli akong bumalik sa pagkakahiga sa sopa. Tumitig ako sa wall clock. Para na akong baliw na pinapanood ang bawat paggalaw ng mga kamay. Inaantok na nga ako sa tunog na gawa ng orasan kaya bumangon na lang ulit ako. Binuksan ko na lang ang TV at nanood hanggang sa magsawa ako.